Ama naming makalangit, isang salita lamang buhat sa iyo ay higit pa ang halaga kaysa sa magagawa o masasabi ng lahat ng tao anumang oras, sapagkat naghihintay ang mga tao na makita ka. At pinasasalamatan ka namin sapagkat mayroong mga umaasa. Inaabangan po nila ang isang bagay na mangyayari. At kapag nauuhaw ang mga tao para sa isang bagay, ang kalaliman ay tumatawag sa kalaliman. Tiyak na may kalaliman na tutugon sa tawag na iyon. At kaya naririto kami ngayong gabi dahil napasa mga puso ng mga ministrong ito at ng mga tao. Natawagin kami at magkatipon-tipon upang humiling sa iyo ng mga tulong at mga pagpapala. Nananampalatayang pagagalingin mo ang mga may sakit at ililigtas ang mga naliligaw at ipamamalas ang iyong salita. At dalangin namin, Amang Makalangit, na ipagkakaloob mo po ito sa amin habang may pagpapakumbaba kaming naghihintay sa iyo gabi-gabi. Magkaroon nawa ng lubos na pagbuhos ng Espiritu Santo at nawa ang bawat tao ay walang makitang anumang iba pang bagay sa paligid nila, kundi ang Diyos. Magkaroon nawa ng napakatinding pag-iyak sa gitna ng mga tao na nauuhaw sa Diyos. Hanggang sa magkaroon ng isang revival sa buong bansa rito at ang bawat iglesia ay mga puno ng mga tao, mga makasalanang nagsusumamo sa Diyos na naway mahabag. At ang Espiritu Santo ay pinagagaling ang mga may sakit, ginagawang makalakad ang mga pilay, at ibinabangon ang mga patay, at ipinagkakaloob ang mga bagay na ito na ipinangako ng iyong salita. Pumarito ka po, Panginoong Yesus, at tuparin ang iyong pangako. Pumarito ka sa amin ngayong gabi. Nananampalataya kami na ikaw ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman, na hindi mabibigo ang iyong mga pangako. Parehong mabibigo ang kalangitan at ang lupa, ngunit ang iyong salita ay hindi mabibigo. Maging bukas nawa ang aming pangunawa. Pumarito nawa ang Espiritu Santo at ihanda na ang nabungkal na lupa. Nawa ang aming pangunawa ay maging bukas sa Espiritu at sa kapangyarihan ng Diyos ngayong gabi, upang maipamalas niya ang kanyang mga pangakong salita sa pamamagitan namin. Sapagkat hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sa gabing ito, kayo na inaabangan ng teksto, buksan natin ang Biblia sa aklat ng 2 Pedro at magsimula sa 15 talata para bilang isang paraan lang ng pangungusap tungkol sa kasulatan sa ilang sandali. Oo, pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na pagkamatay ko'y inyong maalaala ang mga bagay na ito. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga gawang may katusuhan, mga katha, noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at ang pagparito ng Panginoong Yesus Kristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. Gusto ko iyan, mga saksi. Hindi kung anong katha, mga saksi tayo ng sinasabi natin, sapagkat siya ay tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian. At nang dumating sa kaniya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit, nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng propesiya, na mabuti nawa ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang pala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Na maalaman mo na ito, na alinmang propesiya ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang propesiya kailanman, kundi ang banal na tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Ngayon, tatalakayin ko ito bilang paksa. Ang Diyos mismo ang sarili niyang tagapagpaliwanag. Nabubuhay tayo sa isang panahon ng kalituhan. Nabubuhay tayo sa isang panahon na kung kailan hindi na halos malaman ng mga lalaki at kababaihan kung ano ba ang gagawin. Ang lahat ng bagay, ito'y parabang nasa isang napakagulong sitwasyon. Ang lahat ng bagay, parabang napakaraming iba't ibang paraan ng pagtingin. Iyon si Satanas.
nagagawa ng gayon. Ngayon, hindi mahahatulan ng Diyos ang isang bayan ng matuwid, ng tama, maliban na may isang pamantayan na mapagbabatayan ng hatol niya sa kanila. At sinasabi ng Biblia na hahatulan niya ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Yesus Kristo. At si Yesus Kristo ay ang salita. Sa San Juan, sa unang kabanata, sinabi nito, nang pasimula, siya ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita, at tumahan sa gitna natin. Ngayon, ang kabuuan natin ngayon ay ang pagpapakita ng kanyang mga katangian. Sa Diyos, una ay hindi pa nga siya Diyos. Ang Diyos, matatawag lang natin siyang yaong walang hanggan. Hindi siya Diyos noon dahil ang salita na God ay nangangahulugang pinag-uukulan ng pagsamba at wala noong anumang sasamba sa Kanya. Kaya siya yaong walang hanggan. Ang pangunahing bukal ng lahat ng karunungan. At sa bukal ng lahat ng karunungan na ito ay wala noon ni isang atom, molecule, o kahit ano, liwanag man sa kung saan, bituin, buwan, wala nang iba pa. Ang Diyos, ang nalalaman natin bilang Diyos, ang dakilang Espiritu na walang hanggan, hindi kailanman nagpasimula, hindi kailanman nagwakas. Naroon na siya. At ang nasa Kanya ay mga katangian. Iyon ay mga katangian na maging Diyos. Saka ang Kanyang mga katangian na maging isang Ama, mga katangian na maging isang anak, mga katangian na maging isang tagapagligtas, mga katangian na maging isang tagapagpagaling. Ang lahat ng mga katangiang ito ay nasa Kanya. At ngayon siya, ang mga bagay na ito na nalantad magmula noon, ay mga katangian lamang niya na nahahayag. Ang ibig kong sabihin, ang mga katangian ay Kanyang mga kaisipan. At ang isang salita ay isang kaisipan na nahayag. At noon, yun ay nasa kanya pang pag-iisip. At nang sabihin niya, magkaroon, at nagkaroon nga, magkaroon, at nagkaroon nga. At ngayon, alalahanin niyo, kayong mga Kristiyano ay mga kaisipan niya bago pa man nagkaroon ng sanlibutan. At kayo ang kahayagan ng kanyang pag-iisip bago pa man nagkaroon ng sanlibutan na kay Kristo na kayo. Amen. Nasa Diyos na sa pasimula. Ginagawa kayo niyan kung gayon, nakita nyo na mga sakop niya. At ang kabuuan ay ang Diyos mismo na ginawa ang kanyang sarili na nahawakan upang mahawakan siya, makita at iba pa. At iyon ang Diyos, ang kabuuan. Pagkatapos sinasabi ng mga tao, ang kapaliwanagan. Nagsasalita ako rito hindi pa katagalan sa isang pagtitipon. Sabi sa akin ng isang lalaki, sabi niya, kapatid na Branham, mali ang taglay mong pagpapaliwanag. Hindi mo na ipapaliwanag yun ng tama. Ngayon, naririnig natin, pumupunta sila sa Methodist at sinasabi nila, ang Baptist, hindi tama ang paliwanag. Sinasabi ng Baptist, ang sa mga Pentecostal, hindi tama. Sinasabi naman ng Pentecostal na ang sa Oneness, hindi tama. Sinasabi ng Oneness, ang sa mga Assemblies, hindi tama. At bawat isa ay nagsasabing hindi raw tama ang paliwanag ng iba. Ang Diyos mismo ang sarili niyang tagapagpaliwanag. Hindi niya kailangan ng sino man para magpaliwanag para sa Kanya. Siya mismo ang nagpapaliwanag. Sino ba ang taong may papaliwanag ang Diyos? Ang Diyos mismo ang sarili niyang tagapagpaliwanag. Ngayon, nangungusap si Pedro dito. Nalaman natin na sa pasimula noong sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Yun na ang kapaliwanagan doon. Kapag sinabi ng Diyos ang anumang bagay at nahayag yun, kung gayoy, yun na ang kapaliwanagan ng Diyos na tama ang kanyang salita. Kita nyo? Noong sinabi niya, magkaroon ng liwanag, naroon mo na iyon sa kanyang isipan bago nagkaroon ng ganong bagay na gaya ng liwanag. Noong sinabi niya, magkaroon ng liwanag, lumitaw nga ang liwanag sa kalawakan. Iyon na ang paliwanag. Walang kailangang magpaliwanag niyon, sapagkat sinabi iyon ng Diyos at hayon na nga yun. Kapag nagsalita ang Diyos at nahayag yun, yun na ang kapaliwanagan ng kanyang salita. Bakit ba hindi yun makita ng mga tao? Bakit ba hindi iyon nakikita ng mga tao? Kapag nangako ang Diyos at sinabi ng Diyos sa pasimula, sa Genesis, nagtakda siya ng kanyang salita sa bawat kapanahunan sa pagdaraan nito mula sa pasimula hanggang sa wakas. At sa pagdaraan ng mga kapanahunang ito, ang mundo ng iglesia ay ginawang ganap na kalituhan ang lahat ng mga bagay na ito dahil sa mga tradisyon at iba pa. At laging nagsusugo ang Diyos sa tagpo mula sa lumang tipan at sa bago ng mga propeta at dumarating ang salita ng Panginoon sa propeta. At paano nito nagagawa iyon? Inihahayag nito ang salita ng Diyos. Ang paghahayag ng Diyos, ipinapakita niyon kung tama o mali yun.
Walang sino man ang kailangang magpaliwanag nito. Ipinaliliwanag ng salita mismo ang sarili nito. Ipinangako iyon ng Diyos at hayon nga't nangyayari yun. Anong kabutihan ang naidudulot na sabihin ang ano pamang ibang bagay patungkol rito? Sino ang makasalanang tao na susubukang magsabi kapag nangako ang Diyos at ginawa iyon ng Diyos na mali ang paliwanag na iyon? Iyon na ang Diyos mismo na gumagawa ng sarili niyang pagpapaliwanag, nagpapaliwanag. Hindi niya kailangan ang sinuman para ipaliwanag siya. Siya mismo ang nagpapaliwanag sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng kung ano ang ipinangako niyang gagawin nga niya. Kung makikita lang ng iglesia iyon at makita ang mga pangako na inilaan para sa bawat kapanahunan, sa lahat ng iba pang mga kapanahunan, nagsugo ang Diyos sa tagpo, maging sa pasimula hanggang sa wakas ng 7 kapanahunan ng iglesia at ginawa ang lahat na ipinangako niyang gagawin. Lahat ng bagay, wala ni isa mang bagay na hindi pa nagawa. Mismo, ang sinabi niyang gagawin niya ay ginawa nga niya. Dahil noong sabihin ng Diyos, doon sa Isaias, sabi niya, isang birhen ang maglilihi. At ito nga. Ngayon, sinong makapagpapaliwanag nun? Ang Diyos na ang nagpaliwanag. Sinabi niya, isang birhen ang maglilihi. At naglihi nga ito. Ngayon, ano ba ang wala nang maaaring masabi pa patungkol doon. Dahil sa sinabi ng Diyos na maglilihi ang naturang birhen at naglihi nga. Subalit, napakabulag noon ng iglesia para makita iyon. Kita nyo? May sarili silang ideya tungkol doon. Yun ay lubhang iba sa inaasahan nila. Tinutukoy ni Pedro rito, sabi niya, inihayag ng Diyos si Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Sinabi niya, ito ang sinisinta kong anak. Ang mga mananampalatayang ito ay nangakatayo noon doon, at si Kristo ang kahayagan ng Diyos. Palagi niyong inihahayag si Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita, sapagkat si Kristo ay ang salita. Lagi siyang inihahayag. Noong sinabi niya, sa panahon ni Noe, si Kristo ay na kay Noe noon. Naniniwala ba kayo roon? Sinabi ni Noe, uulan. Magkakaroon ng ulan. Magugunaw ang mundo. Umulan nga. Hindi na niyon kailangan ng paliwanag. Umulan dahil ang Diyos na kay Noe ay nagsabi, uulan. Isa siyang propeta. At ang katibayan ay nangyari nga ang sinabi niya. Kaya hindi na nila kailangang ipaliwanag yun. Ang ilan sa kanila ay maaaring sa paligid nagsabi, hindi alam ng lalaking ito ang sinasabi niya. Subalit noon pa may ipinangako na ng Diyos. Kung may isa sa gitna ninyo na isang espiritual o propeta, at ang sinasabi niya ay nagaganap, kung gayoy pakinggan ninyo yun, siya nga, sapagkat totoo yun. Kinakailangan na nakaayon yun sa salita, at nakaayon si Noe sa salita. Noong iprinopesiyan niya na uulan, at umulan nga, hindi na niyon kinailangan ng kapaliwanagan para doon, dahil ginawa nga niyon ang ganoon. Sinabi ni Isaias, isang birhen ang maglilihi, at ito nga. Ngayon, lubos na kakaiba yun, sapagkat kita nyo, nagdaan ng daan-daang taon bago naglihi ang birheng ito. Napakakakaiban yun, hanggang sa ang isang mabuting lalaki na nagngangalang Jose, ang kanyang asawa, palibhasa'y matuwid na lalaki, ay ayaw ihayag sa madla ang kanyang kapurihan. Ang mabuting lalaking iyon, noong panahong iyon, naging napakahirap marahil para kay Jose, gayong nakipagkasundo na siya, ikakasal na kay Maria. Ikakasal na ito. Noong panahong iyon, ang hindi pagtupad noon ay kagaya na rin ng pakikipangalo niya. At siyempre pa, para kay Jose, para bang sinusubukan siyang gamitin ni Maria bilang pangharang o gawin siyang panangga para sa pagkakamali nito. Sapagkat heto na ito na nasumpungang nagdadalang tao na hindi pa naman kasal, nagkasando pa lang na pakakasal. Ang isang panlilinlang na ganoon ay babatuhin hanggang sa mamatay. Tiyak yun, ayon sa batas. At si Jose na asawa nito ay isang taong matuwid, isang talagang matuwid na lalaki. Sumasampalataya siya sa Diyos. At nang tingnan nito siya niyaong mga kaaya-aya, malalakit malalamyos na mga mata, at sabihin, Jose, dumalaw sa akin si Gabriel na arkanghel, at sinabi sa akin na magdadalang tao ako na walang nakikilalang lalaki. Ngayon, kung tumingin lang sana si Jose pabalik sa kasulatan, sinabi ng propeta na mangyayari nga sa dalagang iyon ang gayon. Yun ay ang Diyos lamang na ipinaliliwanag ang sarili niyang salita. Kita nyo? Subalit, napakakakaiban yun. Yun ang problema sa alinmang kapanahunan. Ang salita ng Diyos ay kakaiba sa mga tao. Ito'y lubhang di pangkaraniwan. Laging ginagawa ng Diyos ang di pangkaraniwan. Kakaiba saan man ang Diyos. Ito ay laban sa mga sistema ng sanlibutan, sapagkat inilalagay nila ang mga bagay sa paraan na sa palagay nila ay dapat nitong talagyan. Subalit dumarating ang Diyos at ginagawa ang di pangkaraniwan. Papaano maglilihi ang birhen na
ito. Siya ay matapat. Sumangguni siya sa Diyos tungkol doon. At pagkatapos ay nangusap sa kanya ang Diyos sa isang panaginip at nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Nilukuban siya ng Diyos. Ito yaong may gawa nito. Napansin niyo ba kung papaano nakipag-ugnay ang Diyos kay Jose roon sa hindi pangunahing pamamaraan? Sa paraan ng panaginip. Ngayon, alam natin may mga panaginip. Naniniwala tayo sa mga panaginip. Naniniwala ako sa mga panaginip. Naging noon pa may nakikipag-ugnay na ang Diyos sa mga tao sa mga panaginip. Subalit pumapangalawa lang ang mga panaginip. Kita nyo? Maaaring tama ito o mali, maliban na ito'y may paliwanag. Subalit, hindi na niya kinailangan noon ng anumang pagpapaliwanag. Yun ang Diyos mismo na nangungusap ng tuwiran kay Jose. Dahil walang propeta sa lupain noong mga panahong yon upang magpaliwanag. Hindi pa noon nagkaroon ng propeta sa loob ng 400 taon. Kaya ang kasunod na pinakamainam na may malasakit ang Diyos sa kapakanan ng kanyang sariling anak, ay ang mangusap kay Jose sa pamamagitan ng isang panaginip at nang walang pagpapaliwanag. Sabi niya, tama ang naturang babae. Ang banal na bagay na iyon na dinadalang tao niya ay ang anak ng Diyos. Hindi na nangailangan ng anumang pagpapaliwanag. Ang Diyos na mismo ang nagpapaliwanag sa matatapat at sinserong mga puso. Sa mga lalaki at mga babae na tumitingin sa bagay na mahiwaga, kung matapat kayo at sincero at sasampalataya, may paraan ng Diyos ng pagpapaliwanag niyon sa inyo. Una, alamin nyo kung iyon ay isang pangako. Kung bumalik lang sana noon si Jose at lumayo sa mga tradisyon at binalikan ng Biblia at inalam yon na sinabi na ni Esaias na gagawin nga ng babae ang gayon. At ang mga bagay na ipinangusap at ang kanyang kapanganakan at ang lahat ng tungkol dito ay ipinangusap na ng mga kasulatan sa pamamagitan ng mga banal na propeta, gaya ng sabi ni Pedro. At walang tao ang may karapatan na maglagay ng sariling pagpapaliwanag doon. Sadyang tumpak iyon sa sinabi ng Diyos na mangyayari nga. Siya ang kahayagan ng salita ng Diyos na ipinangako para sa panahong iyon. Sinabi iyon ng Diyos, kaya hayon na nga iyon. Iyon na yun. Sinabi ni Jesus, noong nasa lupa pa siya, noong hindi nila maunawaan ang kanyang ministeryo, yun ay napakadakila, masyadong pambihira. Hindi nila napakapambihira pala. Hindi nila siya maunawaan. Sinabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sana'y hindi ko kayo nabibingiryan na napasigaw roon. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat tiniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ang siyang nagpapatotoo sa akin. Kita nyo? Yaon ang mga nagsasabi sa inyo kung sino ako. Kita nyo, binahabahagi ng Diyos ang salita. Ang panahon na iyon ay ang paghahayag ng Diyos. Ang Diyos, Emmanuel, ay sumasa atin. Ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, pangulo ng kapayapaan, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel, sumasa atin ang Diyos. Ang Diyos ay sumakay David noon. Ang Diyos ay sumakay Moises noon. Ang Diyos, yun ang Diyos mula simula hanggang wakas na ipinahayag ang kanyang sarili para sa kapanahonang yun. Subalit sa kapanahonang ito, isang birhen ang maglilihi at manganganak siya ng isang anak na lalaki at siya ay magiging ang Diyos na sumasa atin. Iyon ang dahilan kaya ipinako nila siya dahil sa ginawa niyang Diyos ang kanyang sarili at dahil na rin sa paglabag sa Sabat. Siya ay Diyos ng Sabat at siya ay Diyos. At hindi lang siya isang pangkaraniwang tao o isang pangkaraniwang propeta lang. Bagamat isa siyang pangkaraniwang tao at isang propeta, subalit siya ang Diyos na propeta. At siya ang katuparan ng salita. Eksakto sa sinabi ng Diyos na gagawin niya. Sabi, sino sa inyo ang makahatol sa akin ng kasalanan? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sa mga yaon na iniisip ninyong meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang nagpapatotoo sa akin. Subalit ang kanilang mga tradisyon, nabubuhay sila sa nakasisilaw na ningning ng ibang panahon. Gaya nga ng ipinangaral ko ilang linggo na ang nakararaan. Nabubuhay sa nakasisilaw na ningning. Ang isang nakasisilaw na ningning ay isang mirahe. Ang araw na pinatatalbog lang ang liwanag nito. At ito'y hindi totoo. At ang anumang nakasisilaw na ningning ng ibang panahon ay isang hindi totoong imahe. Laging lumalakad ang mga tao sa isang bagay na nangyari, mga taon na ang nagdaan. Ang mga Lutheran ay lumalakad sa nakasisilaw na ningning ng Lutheran. Mainam naman ang sikat ng araw ni Luther noong kanyang panahon. Ang kay Wesley ay mainam noong kanyang panahon. Ang sa Pentecostal ay mainam noong panahon nito. Paakyat na tayo sa hagdanan. Nabubuhay tayo sa iba na namang kapanahunan.
Tayo ay nagpapatuloy, tuloy-tuloy. Hindi tayo maaaring palingon-lingon sa nakaraan. Kapag palagay na tayo sa ating mga sarili sa mga bagay-bagay, akala natin na inagawa na natin itong lahat. Nakatutok na tayo ng husto sa ating mga tradisyon. At mainam yon para sa panahong yon. Subalit sumusulong tayo. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan at alamin kung ano ang ipinangako para sa panahong ito. Kung magkagayoy malalaman natin kung nasaan na tayo. Saka natin masasabi kung saan tayo nakatayo. Ang kay Luther, maaari kang tumingin sa kasulatan at makikita roon sa kapanahunan ng Sardis. Makikita mo mismo kung ano ang ipinangako. Tingnan nyo kung anong uri ng mga ngabayo ang lumitaw. Tingnan nyo kung ano ang humayat tumatagpo sa kanya. Mismo, ang karunungan ng tao. Reformasyon. Masdan nyo ang kay Wesley at iba pa, habang nagpapatuloy yun patungo sa kapanahon ng Pentecostal at tuloy-tuloy hanggang sa panahong yan. Masdan nyo kung paano iyon naglakbay. Tingnan ninyo ang mga kasulatan at alamin kung nasaan na ba tayo. Iyon ang dahilan kaya sinabi ni Jesus, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Tingnan nyo kung nasaan na tayo. Naniniwala akong nasa pagparito na tayo ng anak ng Diyos ngayon na mismo. Naniniwala akong nasa panahon na tayo ng mismong oras na maaari siyang magpakita anumang oras. Naniniwala akong iniahayag iyon ng mga kasulatan na nasa mga huling oras na tayo ng kasaysayan ng sanlibutan ito. Nakikita ko na ang mga bagay habang ang mga ito ay nabubuo. Nakikita itong Ecumenical Council na inaakay ang mga iglesia patungo rito, patungo sa tatak ng hayop. At nakikita ang Imperyong Romano at ang ginagawa nito at ng lahat ng iba pa sa kanila. Nakikita na nagtitipon-tipon na sila, pinipigilang makapasok ang liwanag, pinipigilang makapasok ang ebanghelyo. Kinakailangang maging kabilang roon ang lahat ng mga tao at lumakad sa kanilang mga liwanag, kung hindi, ay hindi na talaga kayo lalakad. Kita nyo, nasa huling panahon na tayo. Wala nang natitira pa sa atin, kundi ang manghawakan sa Diyos at sampanayanan ang kanyang salita. Laging tama ang salita. Sa kapanahunan ng Iglesyang Laodicea, yun lang ang tanging kapanahunan ng Iglesia sa lahat ng mga iyon kung saan inilagay si Kristo sa labas ng Iglesia. Nasa labas siya na kumakatok. Anong nangyari? Ang Ecumenical Council na ito ang magpapalabas sa kanya. Sinabi ng Biblia na mapupunta siya sa labas at siya nga, pinipigilan itong makapasok ang ano? Ang salita. At siya ang salita. Siya na noon pa man ang salita. At siya pa rin ang salita ngayong gabi. Siya ang salita. Ang sabi ng Biblia, ang salita ay mas matalas, mas mabisa kaysa sa isang tabak na may 2 talim. Mga Hebreo sa 4 na kabanata, kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Gayon nga ang salita. Nakilala sana nila kung sino siya noong sinabi iyon ni Jesus noong araw na iyon. Tingnan nyo ang ginawa niya. Isang araw ay nakatayo siya roon. Noong unang pasimula ng kanyang ministeryo, may lalaking lumapit sa kanya sa pangalang Simon Pedro. At noong tumingin sa kanya si Pedro at nakita siya, sinabi sa kanya ni Jesus, ang pangalan mo ay Simon at ikaw ay anak ni Jonas. Tiyak na alam na niya na sinabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay magbabangon ng isang propetang gaya ko at siya ang inyong dapat napakinggan. At narito ang isang lalaki na hindi pa siya nakita kailanman sa kanyang buhay na nagsabi, ang pangalan mo ay Simon at ikaw ay anak ni Jonas. Aba, alam na niya noon din na iyon ay wala ng iba pa. Hindi pa sila nagkakaroon ng propeta sa loob ng daan-daang taon na. At narito ang isang lalaki na nagsasabi sa kanya kung sino siya. Hindi nakapagtatakang kaya niyang tanggapin yun. Si Felipe noong panahong yon ay humayo at nasupungan si Nathaniel sa ilalim ng isang punong kahoy at isinama siya pabalik kay Jesus. Sinabi ni Jesus, narito ang isang Israelita na walang daya. Sabi nito, Rabbi, kailan mo ako nakilala? Sabi niya, bago ka pa tinawag ni Felipe, noong nasa ilalim ka ng puno ay nakita na kita. Sabi nito, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Nakilala niya yun. Ano? Hindi na yun nangangailangan pa ng anumang paliwanag. Sinabi na yun ni Jehovah. Nakatayo roon yung mga hindi naniniwala rito. Sabi nila, ang lalaking ito ay Beelzebub. Meron siyang kung anong uri ng panlilinlang na kanyang ginagawa. Siya, isa siyang manghuhula o kung ano. Tiningnan sila ni Jesus at nagsabi, aba, sabihin ninyo iyan laban sa anak ng tao, ito'y ipatatawad sa inyo. Subalit, pagdating ng banal na espiritu para gawin ang gayon ding bagay, magsalita kayo laban doon, hindi na iyon ipatatawad sa inyo sa sanlibutan ito o sa sanlibutan na darating. Ang tinutukoy ng propesiya niya ay ang ating panahon. Ang panahon kung kailan na dapat nating makita. Sapagkat siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman.
Tandaan nyo, si Jesus Kristo iyon noon na nakay Moises. Si Jesus Kristo ang nakay David noon. Noong si David, ang anak ni si David ay umakyat sa bundok, isang haring tinanggihan at iniyakan ng Jerusalem. Yun ay wala ng iba pa, kundi si Kristo na nasa kanya. Sapagkat pagkaraan ng halos mga 800 taon, ang anak ni David ay naupo sa ibabaw ng bundok ng mga olibo at tumuhay sa Jerusalem at nanangis at nagsabi, Jerusalem, Jerusalem, makailang inibig kong limliman ka gaya ng inahing manok sa kanyang mga sisiw. Subalit ayaw ninyo. Noong nasa bilangguan si Joseph, si Jesus yun. Noong ipinagbili siya ng halos 30 pirasong tilak, si Jesus yun. Noong ginawa siyang katiwala ni Potiphar, si Jesus yun. Noong maupo siya sa kanang kamay ng Paraon, at noong umalis siya, ang lahat, pagtunog ng trompeta, at kinakailangang iluhod ng lahat ang isa nilang tuhod, si Jesus yun. Walang makalalapit noon sa Paraon kundi sa pamamagitan lamang, sa pamamagitan ni Joseph. Walang makaparoon sa Diyos, sa pamamagitan lamang ni Jesus. Si Jesus yun, ang salitang iprinopesiya na natupad, na sinalita noon na idinadaan sa mga pag-aanino at mga pagtitipo. Noong naririto pa si Jesus sa lupa, ginawa niya ang gayunding mga bagay na ginawa ng mga propeta. Kaya nga, nalaman nila na siya ang kahayagan ng Diyos ng kanyang salita. Hindi na iyon kailangang ipaliwanag pa. Noong nakita ito ni Nathanael, nagpatira pa siya, sabi, Ikaw ang hari ng Israel, ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Kilala ka namin. Walang tao na makagagawa nito. Naparoon si Nicodemo ng gabi. Sinabi ang gayon din para sa mga Pariseo. Ngunit nakita nyo, labis na silang nakakapit sa kanilang ecumenical council hanggang sa hindi na nila kayang tanggapin yon. Ipinahayag niya ang sinabi nila, sabi, Rabbi, kami. Sino ba yung kami? Ang kanilang konseho. Alam namin na ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, pagkat walang taong makagagawa ng mga bagay na ito maliban na sumasa kanya ang Diyos. Napagkilala nila yun. Alam nila na iyon na nga. Subalit masyado na silang nakakapit rito. At ang Diyos, sa nakarang 40 taon, ay niyugyug na ang bansang ito gamit ang bautismo ng banal na Espiritu. At ang kalalakihan at kababaihan ay nasa labas pa rin nito dahil nakakapit sila sa gayunding bagay na bubuhay sa nakasisilaw na ningning ng ibang panahon. Ano bang nangyayari? Gusto ng lahat na maging Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, o kung ano, kita nyo? Nakasisilaw na ningning yun. Nabubuhay sila noon sa nakasisilaw na ningning ng panahon ni Moises. Ano ang sinabi niya? Sabi nila, mga alagad kami ni Moises. Sabi niya, kung nakilala nga ninyo noon si Moises, nakilala niyo sana ako. Sumulat si Moises patungkol sa akin. Kung nakilala ninyo noon si Luther, nakilala sana ninyo ang kapanahunang ito. Kung nakilala ninyo ang Methodist, makikilala niyo ang kapanahunang ito. Sapagkat sumulat si Kristo patungkol sa kapanahunang ito. Ang mga salitang natutupad na ay kinakailangan ngang matupad sa kapanahunang ito. Hindi na nito kailangan ng sinuman para ipaliwanag ito. Ang Diyos na mismo ang nagpapaliwanag. Ang Diyos ang mismong nagpapaliwanag, sapagkat siya lang ang iisang makapagpapaliwanag nito. Palaging pinatututuhanan ng mga pangako ng Diyos ang kanyang sinabi, at yun na ang kapaliwanagan. Ngayon, si Jesus, para makatipid tayo ng oras, sinabi ni Jesus sa San Juan, sa 14 na kabanata, sa 12 talata, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawang aking ginagawa, ay gagawin din naman niya. Sinabi ba niya iyon? Siya nga. Hindi na nun kailangan ng pagpapaliwanag. Kapag may gumawa sa gawaing yun, ang Diyos yun. Sigurado talaga. Sinabi rin niya roon, kung papaano ang nangyari sa panahon ni Lot, ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Sinabi iyon ni Jesus. Sinabi ba niya yun? Sigurado. Sinabi nga niya, hindi na niyon kailangan ng pagpapaliwanag. Sabi nila, bueno, ang ibig sabihin nun ay mismong kung ano ang sinabi niya, kung papaano ang nangyari sa panahon ni Lot, gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Ano naman ang nangyari sa panahon ni Lot? Bumalik tayo pansumandali. Alamin kung ano ang ginagawa nila noon. May 3 uri ng tao noong panahon ni Lot. Mananampalataya, nagkukunwaring mananampalataya, at di mananampalataya. Yun ay nasa bawat pulutong ng mga tao. Ang ganun din. Napag-alaman na natin na ang mga Sodomita ay ang di mananampalataya. Si Lot ay ang nagkukunwaring mananampalataya. Si Abraham ang mananampalataya. Sa kanya pinagtibay ang tipan. Siya yung naghihintay para sa isang pangakong anak. Siya yung umaasa doon. Amen. Hindi ko inaaminan ang sarili ko. Ang ibig sabihin ng amen ay siya nawa. At tama yun. Wala sa Sodoma si Abraham noon. Si Abraham ay nasa itaas at nasa labas ng Sodoma. Siya ay tipo ng iglesyang espiritual ngayon. Si Lot ay tipo ng makadenominasyong iglesia na naroon pa sa Sodoma. Masdan nyo, sinabi ng Biblia na binabagabag ng mga kasalanan ng Sodoma araw-araw ang matuwid niyang kaluluwa.
Bakit wala siyang sapat na katapangan para manindigan laban dito? Napakaraming mabubuting kalalakihan na nasa simbahan ngayon, tumitingin at nakikita ang mga kababaihan na nakasuot ng shorts at mga lalaking gumagawa ng mga ganong bagay. At nagpupunta ang mga miyembro nila, naglalaro ng golf ng linggo at sa mga picnic party at swimming at mga ganong bagay, imbes na magsimba. Naroon sa bahay ng Miyerkules ng gabi, nanonood ng television imbes na magsimba. Para bang gusto nilang sabihin ng tungkol doon, pero paalisin kasi sila ng lupon ng tagapangasiwa. Anong nangyayari? Si Lot muli, na nakadungaw sa kanyang bintana at nakikita ang kasalanan at natatakot na tawagin ng kasalanan ang kasalanan. Wala si Abraham sa kanilang kaguluhan. Labas siya roon. Tipo siya ng espiritual na iglesia. Ngayon mas danyo ang nangyari, sadyang sa huling panahon, bago lang bumagsak ang apoy at mga hentil yon. Una na nitong ipinakita ang mangyayaring pagbagsak ng apoy sa mundo ng mga hentil ngayon, kung kailan mga wawasak ang mga kaharian at mga susunog sila. Ang kalangitan ay magniningas, sabi ng Panginoon, at sila'y mga susunog sa matinding init. Yun ay anino niyon. Ngayon, buuin natin sa isip ang larawan nila. Heto si Abraham na nasa labas na. Wala sa Sodoma. Nasa labas siya ng Sodoma. Si Lot naman ay nasa Sodoma pa rin. Kakatuwang bagay. Isang mainit na umaga, nasa mga alas 11 marahil yun. Nakita niya na may paparating na 3 lalaki, karaniwang lalaki, na naglalakad sa lansangan sa daan. Nakaupo noon si Abraham sa ilalim ng punong ensina, mag-isang nagpapahinga. Kagagaling niya sa labas, marahil kasama ang bakahan nung umagang yun, umuwi na magtatanghali na, at nakita niyang paparating ang 3 lalaki. At may kung anong bagay sa mga lalaki yun, na para bang pamilyar. Oh, naku! Laging may kung anong bagay sa Diyos kapag dumarating ito sa mga tao, para bang pamilyar ito. Nakikilala nila ito. May bagay na nagsasabi sa kanila na may bendikasyon roon. Kaagad na tumakbo si Abraham at nagsabi, Panginoon ko, magdaan kayo at hayaang kumuha ako ng konting tubig, dalhin ito at hugasan ang inyong mga paa, at bigyan kayo ng isang pirasong tinapay, at saka na kayo humayo sa inyong daan. Kaya tumabi siya, tumakbo siya sa bakahan, at kumuha ng guyang baka, at kinatay iyon. Ipinaluto iyon sa isang tagapaglingkod. Pumasok sa tolda, sa may ibaba niya, at nagutos kay Sarah na magmasa ng ilang harina, gumawa ng ilan, o ilang makakain, gumawa ng ilang tinapay, at lutuin ang mga tinapay sa apuyan. Dinala ang mga iyon sa labas at inihain. Habang nakaupo siya roon na kumakain, nagsimula nilang mapansin, palaging tumitingin ang lalaking ito roon sa Sodoma. At sabi niya, 2 sa kanila, alalahanin niyo, ang nagtungo ng Sodoma. 2 ang nagpunta sa Sodoma. Pakiusap na huwag ninyong palampasin ito. Ang tinutukoy ko ay ang sinabi ni Jesus. Ang 2 sa kanila ay pumunta ng Sodoma upang ilabas si Lot. At kung ano ang nakahanda ng mailabas doon. At yung 2 na nagtungo roon ay pumaroon at nangaral. At may isa na nanatiling kasama ni Abraham. Mas danyo ang tanda na ginawa niya. May tanda sila roon. Mayroong binulag ang mga Sodomita. Laging nakakabulag sa mga di mananampalataya ang pangangaral ng Ebanghelyo. At pansinin niyo ang may gawa nito. Ngayon, may isang nakatayo rito at ginawa ang tanda na iyon sa harapan ni Abraham. Ngayon, napansin niyo na ba, sino mang mananalaysay na sinusundan ang mga kasulatan? Sinusundan ang kasaysayan. Wala pang pagkakataon sa mga kapanahunan ng iglesia kung saan pumaroon ang isang tao sa mga naturingang iglesia roon sa sanlibutan, doon sa mga denominasyon. Wala pang tao na ang kanyang pangalan ay nagtatapos na gaya ng sa Abraham, H-A-M, dati. Subalit ngayon meron silang isa, G-R-A-H-A-M. Siya nga. Pumaparoon. Tinatawag sila palabas. Mainam ang ginagawa niyang trabaho rito. Billy Graham, ang lingkod ng Diyos doon sa gitna ng mga denominasyon, mga politiko, at iba pa. Pinabangga iyon. Noong isang araw na gusto nila siyang tumakbo bilang Pangulo, tahasan niya itong tinanggihan. Diyos, pagpalain siya dahil doon. Aba, yung mga kumpanya ng alak, ni hindi man lang sana siya nakaunang hakbang. Gumugol na sana ang mga iyon ng bilyon-bilyong dolyar dahil patitigilin niya ang mga iyon sa anumang paraan. Yung mga kumpanya ng sigarilyo at mga ganong bagay. Kita nyo, naroon siya bilang mensahero ng Diyos sa mga Sodomita. Ganon na nga mismo. Subalit alalahanin nyo, may isa na nanatili roon sa taas kasama ni Abraham. Iba pang tao. Hindi yung 2 bumaba roon na parang makabagong mga ebanghelista na pumaroon para mangaral. Pansinin nyo, may isang nanatili roon. 2 ang bumaba sa gawin yon. At isa ang nanatili rito kasama ni Abraham. At yung nanatili kasama ni Abraham ay binigyan siya ng isang tanda. Ngayon masdan, ang pangalan niya dati ay Abram at ang asawa naman niya ay
Sarai. 1 o 2 araw lamang bago iyon, nagpakita sa kanya ang Diyos at sinabi sa kanya, papalitan ko ngayon ang iyong pangalan mula sa Abram patungong Abraham. Kita nyo, ang GRAHAM ay 6 na titik, tao. Ngunit ang ABRAHAM ay 7 titik, HAM. Nagtatapos sa HAM. Ngayon, dito sa iglesyang espiritual, may isa roon kay Abraham. At pansinin niyo ang sabi niya. Sabi niya, Abraham, hindi Abram. Abraham, nasaan ang iyong asawang si, hindi S-A-R-R-A, S-A-R-A-H. Nasaan ang iyong asawang si Sarah? Masdan ninyo ang sabi nito. Siya ay nasa tolda sa iyong likuran. At sabi niya, dadalawin kita. Ako'y dadalaw sa iyo. Nakita niyo ba ang panghalip panao na iyon? Yung isa, ayon sa pangakong ipinangako niya. Iyon ang Diyos. Sabi niya, dadalawin kita. At si Sarah, sa paraan na maunawaan nating lahat, ay palihim na tumawa sa kanyang sarili. Sabi niya, ako, na matanda ng babae, 100 taong gulang na, ang aking Panginoon na si Abraham ay matanda na rin. Lampas na sa panahon ng buhay niya o mga kabataan pa. Sabi, aba, hindi na kami maaaring magtamo pa ng ganong kaligayahan. Matanda na ako at si matanda na. At sabi, hindi na kami maaaring magtamo niyon. At sabi, papaano? Hindi maaaring mangyari ang mga bagay na ito? At ang naturang lalaki, ang Diyos na nasa katawang tao, ay nagsabi, bakit tumawa si Sarah at nagalinlangan na sinasabi ang ganitong mga bagay nasa loob ng tolda sa likuran niya? Ngayon masdan, kung hindi ba yun din ang siyang naging ministeryo ni Jesus Kristo? Tumingin siya sa mga tagapakinig at kinilala ang kanilang pag-iisip. Sinabi niya kay Pedro kung sino ito at kung ano ang pangalan ng kanyang ama. Sinabi kay Nathaniel, sinabi sa babaeng nasa may balon. Noong sinabi nitong, sabi niya, painumin mo ako o dalhan mo ako ng inumin. Sabi nito, Ginoo, hindi kaugalian na ikaw ay makipag-usap sa kayong mga Hudyo na makipag-usap sa mga Samaritano. Hindi tayo nakikipag-usap sa isa't isa. Sabi niya, subalit kung nakikilala mo kung sino ang kausap mo, ihingi ka sa akin ng inumin. Nagpatuloy pa ang pag-uusap. Sabi niya, humayo ka tawagin ang iyong asawa at pumarito ka. Sabi nito, wala akong asawa. Sabi niya, mabuti ang pagkasabi mo, sapagkat nagkaroon ka na ng 5. Sabi nito, Ginoo, tingnan niyo ang kaibahan sa pagitan nun at nila at nilang mga saserdote ng panahon na iyon. Ang konseho na iyon na nabubuhay sa nakasisilaw na ningning ng ibang panahon. Sabi nila, ito ang dyablo. Kinailangan nilang sagutin ang kanilang kongregasyon sa isang bagay pagkat hinihingi nga ito. Subalit, anong ginawa nitong hamak na munting babae ang itinalagang binhing yun na nakahimlay sa kanyang puso? Nagsawa at napagod na siya sa ganong bagay. Naging pakalat-kalat siya sa mga lansangan bilang patutot. Subalit nung makita niya yun, sabi niya, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Hindi pa kami nagkaroon ng isa sa loob ng 400 taon. At sinabi sa amin na sa pagparito ng Mesiyas, ang mga bagay na iyon ang gagawin niya. Oh, naku, ang binhing nakahimlay roon ay biglang nabuhay. Bakit? Hindi na niyon kinailangan ng pagpapaliwanag. Sinabi ni Jesus, ako siya na nagsasalita sa iyo. Hindi na yun nangailangan ng pagpapaliwanag. Ginawa na niya ang himala at nagpatotoo na siya nga ang Mesiyas na yun. Amen. At pinatotohanan mismo kung ano ang ipinangako ng Diyos. Palilitawin ng Panginoon ninyong Diyos ang isang propetang gaya ko, sabi ni Moises. Ano iyon? Isang pagpapatibay sa kasulatan. Tumakbo siya sa bayan at nagsabi, halika kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng mga bagay na ginawa ko. Mangyari kayang ito na mismo ang Kristo? Mangyari kayang ito na siya? Sinabi niya sa akin ang nagawa ko. Ngayon pansinin niyo, si Jesus, siya iyon na nasa lalaking iyon na nakatalikod mismo sa tolda at nagsabi kung tungkol saan ang iniisip ni Sarah na nasa loob noon ng tolda. Sinasabi ng salita ng Diyos sa mga Hebreo sa 4 na kabanata na sinasabi niya ang ganito, ang salita ng Diyos ay mas mabisa at mas matalas kaysa tabak na may 2 talim, humihiwa sa paghihiwalay ng utak ng buto at kumikilala sa mga pag-iisip at haka ng puso. Yun ang salita. At sa tuwing dumarating ang isang propeta, dumarating siya na dala ang salita at siya ang salita para sa kapanahunan yun. At ano ang ginawa nito? Isang tagapagpropesiya na kumikilala ng mga pag-iisip na nasa puso. Ginawa nito iyon kay Jesus Kristo sapagkat siya ang kabuuan ng salita. At sinabi ni Jesus kung paano ang nangyari sa panahon ng Sodoma, gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Ang Espiritu ng Diyos ay paririto sa lupa sa anyo ng mga tao. Ang Diyos na nahayag sa katawang tao. Amen. Nakikita niyo ba iyon? At gagawin ang gayon ding bagay na ginawa ng Diyos na nasa katawang tao noon sa Sodoma.
Alalahanin niyo, naghihintay sila noon para sa isang pangakong anak. At pagkatapos mismo niyon, ay dumating ang pangakong anak. Yun na ang huling tanda na nakita ng Sodoma at ng grupo ni Abraham bago dumating ang pangakong anak. Napansin niyo ba yan? At ngayon, ang iglesyang espiritual ay dumating na sa oras na iyon. May nagsabi, kapatid na Branham, sinabi mo bang iyon ang Diyos? Sinabi ng Biblia na ang Diyos iyon, hindi na niyon kailangan ng pagpapaliwanag. Siya si Elohim. Iyon ang itinawag sa kaniya ni Abraham. Alam niya ng sinumang nagbabasa ng Biblia. Elohim, yaong kusang nabubuhay ng walang hanggan. Siya ang una, ang huli, ang pasimula, ang wakas. Si Elohim, tinawag siya ni Abraham na Elohim, ang Diyos na nakasulat sa malalaking titik sa Hebreo, Elohim, gaya lamang sa pasimula, Diyos, Elohim. Siya ang Elohim na nahayag sa katawang tao, nakasuot ng damit ng tao, kumakain ng pagkain ng tao. Amen. Isang tanda na sa huling mga araw na magpapakita muli ang Diyos sa gitna ng kanyang mga tao sa katawang tao. Amen. Sinabi ni Jesus, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. At kung papaano ang nangyari sa mga araw ng Sodoma, gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Amen. Hindi na niyon kailangan ng paliwanag. Ang kailangan nito ay pagpapamalas. Yun ang kailangan nito. Amen. Naniniwala ba kayo roon? Ikot natin ang ating mga ulo. Ama naming makalangit, ibinibigay namin sa iyo ang iyong pangako ngayong gabi na sinabi mo ang mga bagay na ito. Ipinangako mo ang mga ito. Walang sinuman na makakayang buhayin ang iyong salita, kundi ikaw. Sinabi mo, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Walang kailangang magpaliwanag niyon. Nahayag yun. Gaya ng pagsabi namin sa sinabi ni Isaias na propeta, isang birhen ang maglilihi. Siya nga, hindi na kailangan ng anumang pagpapamalas. Ginawa niya yun. Iyon nga ang nangyari. Sinabi mo po na sa pagparito niya ay isisilang siya sa Bethlehem. Mula sa Bethlehem, Judea, hindi ba't ikaw ang pinakamaliit sa lahat ng mga pangulo ng Huda, ng Israel? Subalit mula sa iyo ay lalabas ang pinuno ng aking bayan. Ang mga bagay na gagawin niya, ang isisigaw niya sa krus, kung papaano siya hahatulan, tinusok ang kanyang mga paa at ang kanyang mga kamay. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang at nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya. Sa kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Kung papaanong sinabi ni David, hindi ko iiwan ang kanyang kaluluwa sa Sihol, ni hindi ko titiisin ang aking banal na makakita ng kabulukan. At sa ikatlong araw, bago sumapit ang 72 oras para sirain ang kanyang katawan, sinabi ng salita ng Diyos, siya ay babangon. Sabi nila ay ninakaw daw ng mga ito ang kanyang katawan. Pinaniniwalaan pa rin nila iyon. Subalit nananampalataya kami, Panginoon, sa iyong salita. Nahayag iyon. Bumangon nga si Jesus Kristo at sinabi niya, ako'y narito, ako'y sumasa inyong palagi, maging hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nananampalataya kaming naririto ka ngayong gabi. Nananampalataya kami na ikaw ay ganoong parang Jesus Kristo ngayong gabi rito, kung paanong ikaw na noon pa man. At naghahanap ka lamang ng mga mata, mga bisig, mga paa, bibig, mga kaluluwa, mga katawan na iyong magagamit upang ipamalas ang iyong sarili. Diyos, banalin mo po kami ngayong gabi upang makita namin ang buhay ni Jesus Kristo na nabubuhay sa gitna namin. Hayaan siyang pumarito. Kung gayo'y mangyayari, gaya ng pagkagutom ng mga Griyegong iyon na dumating noong araw na iyon at nagsabi, Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. At nangyari na nakita nga nila siya. O gaanong kapanapanabik marahil noong natingnan nila siya. Diyos, ikaw ay ganoon pa rin ngayon. At ipinangako mong kung magugutom kami ay makikita ka namin. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ang di mananampalataya. Ngunit gayon may makikita ninyo ako, sapagkat ako'y sa inyo. Sumasa inyong lagi, hanggang sa wakas ng sanlibutan. Alam namin na ikaw ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, nasabi na ang mga salita, na isulat na ito, ngayon mangyari nawa ito, para sa kalwalhatian ng Diyos, upang ipakita na tinutupad niya ang kanyang salita. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos. Magtatawag na ako ng pila para sa pagpapanalangin. Sa pagkakaalam ko ay sinabi ni Billy na namigay siya ng mga prayer card, 1 hanggang 100 o mga ganoon. Wala siya rito ngayon. Ano ang bilang ng prayer card? Tingnan ng isa ang inyong likod ng inyong, yun ay isang numero at isang letra. A, B, C, D. O ano iyon? A? Sige. Kuhanin natin ang A bilang 1, 2, 3, 4, 5. Basta umpisahan lang na magsitayo ng gaya nito. A bilang 1, bilang 2, bilang 3, bilang 4,
4, hindi ko yun nakita na tumayo. Prayer card bilang 4, 1, 2, 3. Prayer, marahil ay hindi sila makatayo. Kung hindi nila kaya, tingnan nyo ang card ng katabi nyo. Baka may card siya at hindi siya makatayo. Mabilisan na. Ayun na pala. 4, 5. Prayer card bilang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mag-umpisa lang na pumarito ngayon habang natatawag ang bilang nyo. Bilang 1, 2, 3, pumarito lang sa gawing ito. Prayer card bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pumunta lang sa inyong mga lugar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Mayroong hindi, nakikita ko ang isang bata pang lalaki sa isang wheelchair doon sa likod. Kung matawag ang bilang mo anak, at kung hindi ka makapunta, bueno, itaas mo lang ang kamay mo. Tutulungan ka namin na makapunta ka rito. Kita mo? Ilan ang naririto na walang prayer card at gayon may sakit kayo? Tingnan nga natin ang mga kamay ninyo saan mang dako. Sa gawing ito mismo, siya nga, itaas ang inyong mga kamay. Nananampalataya ba kayo? Habang tinitipon nila sila, sinasampalatayanan nyo ba ito na siya ay siya rin kahapon at magpakailanman? Ilan ba? Masdan nyo ang mga ministrong ito. Hindi ba't sinasabi ng kasulatan sa araw na ito, mga kapatid, na siya ay isang dakilang saserdote na nahabag sa ating mga kahinaan? Tama ba? Ilan ang naniniwala roon? Itaas ang kamay nyo. Siya ay isang dakilang saserdote na nahabag sa ating mga kahinaan. Kung gayon, kung sinasabi ng Biblia, siya ay siya rin kahapon at magpakailanman, ilan ang naniniwala roon? Kung gayon, ay papaano siya kikilos ngayon? Kinakailangan kumilos siya na gaya ng ginawa niya kahapon. Tama ba? Nasaan ba siya ngayong gabi? Nakaupo sa kanan ng karangalan. Ang kanyang katawan, naririto ang Espiritu Santo sa gusali upang ipakilala siya. Pansinin niyo. Ngayon, tingnan. Ano ang nangyari noong may humipo sa kanyang damit noon doon? Isang babae, isang araw. Wala itong prayer card, sasabihin natin. Subalit hinipon nito ang damit niya. At nang mahipo nito ang kanyang damit, bumaling si Jesus at nagsabi, "Sino ang humipo sa akin?" Sinaway siya ni Pedro at nagsabi, "Aba, Panginoon, para namang hindi makabuluhan ang dating niyan. Aba, sinisikap ng lahat na mahipo ka. Bakit mo sasabihin, sino ang humipo sa akin?" Sabi niya, "Subalit talastas kong nanghina ako." Ilan ang nakakaalam nun? Mayroong bisa na nangangahulugang lakas na lumabas sa kanya. Nanghina ako. May humipo sa akin sa ibang paraan ng paghipo. At bumaling siya at tumingin sa mga naroon sa paligid hanggang sa nasumpungan niya kung nasaan ang daluyan na iyon ng pananampalataya. Niyayapos siya ng lahat, "O Rabbi, nananampalataya kami sa iyo at lahat ng ito." Ngunit may isang tunay na nanampalataya rito. At nahipo nito ang kanyang damit at nanampalatayang siya'y gumaling na. Dahil sinabi nito sa kanyang puso na kung magagawa niya ito ay ganoon ang mangyayari. Bumaling siya at tumingin sa mga naroon sa paligid hanggang sa matagpuan niya ang babaeng iyon. At sinabi niya sa kanya na ang kanyang sakit na pagdurugo ay huminto na at siya ay pinagaling na. Tama ba? Ngayon, ganoon ang ginawa niya sa mga taong naroon sa paligid. Ngayon, inaangkin kung hindi siya patay. Buhay na buhay siya ngayon kung paano siya noon. At ang sabi ng Biblia, sinabi ni Jesus mismo, kung papaano ang nangyari sa panahon ng Sodoma, ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Ngayon tingnan nyo, kahit ano pang uri ng kaloob na mayroon ng Diyos sa itaas dito, kailangang may isa riyan sa ibaba rin naman upang tumugon dito. Pumunta siya sa isang bayan, sabi ng Biblia, maraming bagay siyang hindi magawa dahil sa di nila pananampalataya. Tama ba? Ganoon din ngayon. Kailangan niyo siyang sampalatayanan. Sadyang kailangan ninyo siyang sampalatayanan. Tanging sa ganoong paraan niyo lang magagawa. Nakahanda na ba ang pila para sa pagpapanalangin? Ngayon, maging mapitagan ang lahat ng mga 10 minuto lamang. Hindi ko alam kung makakatapos ako hanggang doon. Meron pa akong mga nasa 25 o 30 na nakatayo riyan. Ngunit ngayon, sa pila para sa pagpapanalangin, ang bawat isa sa inyo riyan sa pila para sa pagpapanalangin na nalalaman na estranghero ako sa inyo at wala akong alam tungkol sa inyo. Itaas ang inyong kamay, bawat isang nasa pila para sa pagpapanalangin. Ngayon, diyan sa mga nagsidalo na nalalaman na wala akong alam patungkol sa inyo. Itaas ang inyong kamay. Ngayon narito ang sinisikap kong sabihin, kaibigan. Kita nyo? Ngayon, heto iyon. Ang lahat ng mga ministrong ito sa entablado. At ginawa ni Kristo ang pangakong ito. Kita nyo? Naisulat yun.
Kailan yun magaganap? Sa huling mga araw, bago lamang ang pagparito ng Panginoon. Tama ba? Magaganap ito sa panahong yun. Ngayon, yun ang salita na iprinopesiya ngayon. Hindi liwanag ni Luther, hindi liwanag ni Wesley, at hindi ang liwanag ng Pentecostal. Patay na iyon ngayon. Ngayon, ayos lang si Luther, ayos lang ang Methodist, ayos lang ang Baptist, lahat ng mga iyon. Ang Pentecostal ay mainam naman. May lahat ng uri na nakaupo rito ngayong gabi. Hindi ito ang mga individual. Paano kung hindi mo maaaring sabihin sa Methodist ang anuman tungkol kay Luther, pagkat naniniwala siya sa pagpapabanal, at si Luther ay hindi? Kita nyo? Hindi mo kailanman maaaring sabihin sa Pentecostal na ang pagpapabanal ang lahat-lahat na nito. Nakita na niya ang pagpapanauli ng mga kaloob. Hindi siya maniniwala roon. Hindi. Higit pa roon ang meron siya. Kita nyo? At yun ang huling kapanahunan ng iglesia na nagkaroon tayo. At sinasabi ng Biblia na wala nang darating pa na mga kapanahunan ng iglesia. Subalit, magkakaroon ng pagtitipon-tipon ng mga tao. Kita nyo? At heto na nga tayo. Ngayon, alalahanin nyo, ang huling tanda. Tayo ba'y mga taong naghihintay para sa isang pangakong anak? Itaas ang inyong kamay. Naniniwala ba kayo na kayo ang binhi ni Abraham sa pagiging na kay Kristo? Itaas ang inyong kamay. Kung gayon, binhi ni Abraham, tanggapin ninyo ang inyong tanda. Hindi iyon naroon sa Babylonia. Hindi iyon naroon sa mundo ng denominasyon. Naririto ito sa gitna ninyo. Yung mga wala sa kaguluhan doon. Sampalatayanan ninyo ito. Narito ang isang babae. Isa siyang ganap na estranghero sa akin. Mga nasa parehong edad. Hindi ko pa nakita ang babae sa buhay ko. Kung kaya kong pagalingin ang babaeng yan ay gagawin ko. Kung may karamdaman siya. Wala akong alam tungkol sa kanya. Nakita niyo ba itinaas niya ang kanyang kamay ilang minuto na ang nakararaan? Ako, hindi ko pa siya nakita. Siya ay isang babae lang na nakatayo riyan. Ngayong araw ay pumarito sila at nagdala ng isang salansan ng mga prayer card. Binalasa ang lahat ng mga iyon at ipinamigay ang mga iyon sa mga tao. Ang isa ay nakakuha ng bilang na isa rito at bilang na 10 sa dako roon, bilang na 15, bilang na 7, bilang na ganoon lang. Binabalasa ang lahat ng mga iyon sa harapan ninyo araw-araw. At kapag natawag ang mga iyon, basta natatawag lang ang mga iyon sa buong paligid, buhat sa lahat ng dako. Kita nyo? At ngayon, hindi nyo nga kailangan pang magkaroon ng prayer card. Basta maupo lang kayo riyan at manampalataya. Bakit hindi magawang kurutin nyo ang inyong sarili? Ngayong gabi, alamin ang oras na ating kinabubuhayan. Kita nyo? Ngayon, halos patapos na rin ito, kaibigan. Halos patapos na. Ngayon, kung ibinangon ng Diyos ni Abraham si Jesus Kristo mula sa mga patay at na ipinangako ni Jesus na sa huling mga araw ang siya ring mga tanda na si Abraham na ginawa ng anghel na siyang Diyos na nasa katawang tao noon sa harapan ni Abraham bago lamang dumating ang pangakong anak. Sinabi ni Jesus na magaganap ang gayon ding bagay ngayon. Ngayon, nakikita na natin ang mga atomika at ang mga denominasyon at ang lahat ng mga iyon at ang kaguluhan na kinalalagyan nila. Nakikita natin ang isang Billy Graham doon at Oral Roberts at ang lahat ng mga taong iyon doon. Ang mensaherong Pentecostal at ang mensaherong denominasyonal doon. Nakikita na natin ang lahat ng yan na nagaganap na. Ginagawa na ang mga tanda. Si Billy Graham, isang ganap na teologo, kung ano ang pinaniniwalaan ng mga denominasyon. Si Oral Roberts, isang ganap na tagapagpagaling. Sadyang eksakto sa kung ano ang sa mga Pentecost. Subalit tumingin kayo rito, may iba pang ipinangako sa binhi ni Abraham. Hayon sila doon sa gitna ng mga denominasyong yon. May bagay na labas sa mga denominasyon ang inaasahang maganap na tinitipon ng mga tao. Iiwanan muna natin ito hanggang bukas ng gabi. Masdan, hindi ko kilala yung babae. Tatalikod ako sa kanya. Kung may sasabihin ng Panginoong Diyos sa babaeng yan, marahil yun ay pampamilya, marahil yun ay sa pananalapi, marahil ay may karamdaman yun. Hindi ko alam. Malalaman niya kung totoo yun o hindi. Kung gagawin niya ang gayon ding bagay ngayong gabi na ginawa niya noon, sasampalatayanan niyo ba ang Diyos na ipinangako ni Jesus Kristo na paririto sa huling panahon? Ilan ba ang naniniwala na nabubuhay na tayo gaya ng sa Sodoma noon, kung kailan ang buong sanlibutan ay humantong na sa malasodomang kalagayan? Ilan ba sa inyo ang naniniwala na ang sinabi ko sa inyo ngayong gabi ay ang katotohanan? Kung gayon, mga anak at binhi ni Abraham, sampalatayanan ninyo ang Diyos. Ngayon,
para maalis yon sa inyong isipan na sinusubukan kong magsabi ng anuman sa babae sa pagtingin sa kanyang mukha o para maalis na ang lahat ng mga bagay tungkol sa telepathy daw o kung ano paman na gusto ninyong malaman. Ang sino mang nakakaalam ng tungkol sa telepathy ay dapat may mas makabuluhan pang alam kaysa diyan. Kita nyo? Kita nyo? Nakakita na ba kayo ng isang gumagamit ng telepathy na nangangaral ng ebanghelyo? Nakakita na ba kayo ng isang espiritista na nangangaral ng ebanghelyo? Gumagawa ng mga tanda at kababalaghan? Ipinahayag si Jesus Kristo bilang ganoon pa rin? Hindi. Kita nyo? Ito'y nasa pag-iisip ng mga tao. Kita nyo? Bulag sila. Naniniwala ba kayong maaari silang maging bulag? Sinabi ng Biblia na sila nga ay magiging gayon. Tama ba? Matitigas ang ulo, mga panalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mga hindi maibigin sa mabuti, may anyo ng kabanalan ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Hindi ba't sinabi ni Jesus sa San Mateo 24:24 na halos maililigaw ng dalawang espiritu sa huling mga araw ang mga hinirang, kung maari? Subalit hindi yun maaari. Nasa isipan na sila ng Diyos sa pasimula pa lang, at bahagi sila ng Diyos. Ngayon, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, maalaman nawa ngayong gabi na sinasabi ko ang katotohanan patungkol sa iyo. Ikaw yun, Panginoon. May pagpapakumbaba na magawa nawa ng iyong mga lingkod na huwag makahadlang sa daan ang kanilang sariling mga kaisipan upang magamit mo ang aming mga katawan para sa iyong kalwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, ang anak ng Diyos. Amen. Ano ba ang isang kaloob? Hindi isang bagay na iyong kukunin at ipanghihiwa at babalik na rin. Hindi. Ito ay ang malaman kung paano mo aalisin ang iyong sarili sa daan upang magamit ka ng Diyos. Ang isang kaloob ay pagsasantabi lang ng iyong sarili. Saka iyon gagamitin ng Diyos. Ang babae sa likuran ko ay mamamatay na kung hindi siya mapagaling. Naipanalangin na ng ibang tao ang babaeng nasa likuran ko kamakailan lang. May kanser siya. Nasa kanyang dibdib ang kanser. At pati na rin sa kanyang mga baga, at kapapanalangin lang sa kanya kamakailan, at sinisikap niyang tanggapin yon sa pamamagitan ng pananampalataya na pinagaling na siya. Yon ay ganito ang sabi ng Panginoon. Totoo ba yon, Binibini? Kung yun nga, ikaway mo ang iyong kamay sa mga taong nagsidalo. Buhay pa rin ang Diyos ni Abraham. Sige, humayo ka't sampalatayanan ang iyong sinasampalatayanan, at ikaw ay gagaling. Amen. Sumasampalataya ba kayo? Sasabihin niyo, paano naman ang mga nagsidalo? Itong babaeng nakaupo rito, kasama ang kanyang sa dulo ng hanay, ang ikalawang binibini roon mismo. Noong pumihit ako doon lamang, ay nakita ko ang isang bagay sa may braso niya. Binubomba ang presyon ng dugo. Pataas ang presyon ng kanyang dugo. Tama ba, Binibini? Itaas mo ang iyong kamay. Kung sumasampalataya ka, bababa ang presyon ng iyong dugo. Nasa tagpo pa rin ang Diyos ni Abraham. Siya ay talagang kung ano nga iyon. Ang salita ng Diyos para sa panahong ito. Kumusta ka? Nananampalataya ka na ngayon? Manampalataya ka sa Diyos. Tila ba isang bata lamang? Alam ng Diyos ang puso mo. Batang Binibini? Ako hindi. Nananampalataya ka bang magagawang ipahayag sa akin ng Diyos ang problema? Sasampalatayanan mo ba siya kung gagawin ko? Hindi yun para sa iyo. Para iyon sa iba. Yun ang kapatid mong lalaki. At malala na talaga siya. At nasa isang syudad siya na nasa hilaga mula rito. Tulare. At nasa isang ospital siya. At siya'y may leukemia. At isinuko na siya ng mga doktor para mamatay. Wala na talagang pag-asa. Siya nga. Nananampalataya ka ba? Sige, ano ba ang nasa kamay mo? Dalhin mo yan at ipatong mo yan sa kanya. At huwag mong pag-alinlanganan yon. Manampalataya ka. Amen. Nananampalataya ka ba? Hindi ko pa nakita ang naturang binibini sa aking buhay. Subalit, nananatiling Diyos ang Diyos. Ngayon, sabihin niyo nga sa akin na kaya bang gawin yan ng tao lang? Hindi siya kagagawan ng tao para magawa yun. Yun ang Diyos na ipinangako ni Jesus Kristo na paririto sa huling mga araw na patututuhanan ang kanyang sarili sa harapan lamang ng binhi ni Abraham kung papaano noon sa panahon ng Sodoma. Ngayon narito, hindi ko kilala ang binibini. Estranghero kami sa isa't isa. Sa palagay ko'y unang pagkakataon namin na nakita sa buhay. Naniniwala ka bang lingkod niya ako? Nananampalataya ka bang ito ang salita? At alam mo na kung itong salitang ito ay kumikilala pa rin ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Tama ba? Ang salita ay tagapagpagaling din naman kung masasampalatayanan mo ito. Nananampalataya ka ba? Ikaw ay naaaninuhan din ng isang maitim na anino. Yun ay kanser. At naniniwala ka bang masasabi ng Diyos sa akin kung saan naroon ang kanser na iyon? Iyon ay nasa ibabang bituka, na gayon ang sinasabi ng doktor.
Nananampalataya ka na ba ngayon na gagaling ka? Humayo ka at huwag kang magduda man lang at pagagalingin ka ng Diyos. Amen. Nananampalataya ba kayo, bawat isa? Sadyang eksakto sa ipinangako niya na gagawin. Manampalataya kayo sa Diyos. Huwag kayong magduda. Estranghero tayo sa isa't isa. Hindi kita kilala. Kung estranghero nga tayo, ipaalam mo yun sa mga tao. Itaas natin ang ating kamay. Hindi ko pa nakita ang babaeng ito sa buhay ko. Nananampalataya ba kayo riyan? Nananampalataya kayo na iyon si Jesus Kristo? Ano ito? Ito ang kanyang salita. Kapag tinanggihan ito ng mga tao na ito, hindi nila tinatanggihan ng isang tao. Ang tinatanggihan nila ay ang salita. Ang salita yung nasa labas. Hindi na makabalik pa sa loob. Ngayon, ang binibini ay estranghero sa akin. Hindi ko pa siya nakita sa buhay ko. Ang Diyos ay tagapagpagaling. Maaring hindi iyon para sa kagalingan. Maaring para iyon sa iba pang bagay. Subalit kung ipaliliwanag sa akin ng Diyos ang problema mo, maniniwala ka ba sa akin? Ang unang bagay na gusto mong maipanalangin ay ang pandinig mong may diferensya. Ang isa sa mga tenga mo, hindi ka makarinig dito. Siya nga, totoo yun. At saka may bisyo ka. At gusto mong maalis ang bisyo na yun. Yun ay paninigarilyo. Ilagay mo ang iyong daliri sa maayos mong tenga ngayon. Sige, sa iyong maayos na tenga. Sige, ngayon ay sampalatayanan mo ang Diyos at humayo ka na. At hindi ka na rin maninigarilyo kung sasampalataya ka. Humayo ka at pagpalain ka ng Panginoon. Nakita niyo na ang nangyari? Hindi ba totoo siya? Hindi kita kilala. Estranghero tayo sa isa't isa. Hindi pa kita nakita sa buhay ko. Subalit kilala ka ng Diyos. Kung makapagsasabi sa akin ng Diyos ng isang bagay tungkol sa iyo, mananampalataya ka ba? Mananampalataya ba ang lahat ng mga taong nagsidalo? Meron bang naririyan na nakakakilala sa naturang babae? Meron ba riyan sa mga nakakakilala sa babaeng ito? Sige, malalaman niyo kung totoo ito o hindi. Sasapat na ito. Sasabihin nito ang katotohanan. Ngayon ay nakikita nyo ang nangyari nito lamang mga huling ilang minuto. Kita nyo? Ito lang, ako'y pasuray-suray na. Kita nyo? Sadyang ang lahat lamang ay nagiging ganap na malabo na sa paningin ko. Kita nyo? Ito'y kumikilala. Kita nyo? Ito ay ang Espiritu Santo. Hindi ako yun. Ito'y ang salita na ipinangako para sa panahong ito. Hindi ba kailanman naging ganito mula pa noong panahon ng mga apostol? Hindi ba ito kailanman nangyari? Subalit kung saan sinabi ito, bago lamang ang pagparito ng anak ng tao, kung papaano ang nangyari sa panahon ni Lot, ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Hindi ito sinasampalatayanan ng mga di mananampalataya. Hindi inaasahan sa kanila na sasampalatayanan nila ito. Subalit sinasampalatayanan ito ng mga mananampalataya. Now, if the Holy Spirit will reveal this, how many will believe with all your hearts you raise your hand? Ngayon, kung ipahayag ito ng Espiritu Santo, ilan ang mananampalataya ng buong puso ninyo? Itataas ninyo ang inyong kamay. May ilan kang pinsala, na aksidente ka sa kotse, nabanat at napaluwag nito ang ilang buto sa gulugot sa iyong leeg. Mayroon ka ring isang kidney na nabanat at napaluwag. That's right, isn't it? You believe? Tama yun, di ba? Nananampalataya ka ba? Magiging maayos ka na. Purihin ang Panginoon. Nananampalataya ka bang pinagagaling ng Diyos ang sakit sa bato? Kung gayoy, sige at tanggapin mo ang iyong kagalingan. Come, lady. Halika, Binibini. Tumingin ka sa gawing ito. Nananampalataya ka bang nagpapagaling ang Diyos ng sakit sa puso? Sige, humayo ka na at manampalataya at magiging maayos na ang iyong puso. Halika rito. Nananampalataya ka bang kaya ng Diyos na pagalingin ang iyong likod? Gawin kang maayos? Humayo ka na at sampalatayanan mo iyon kung gayon. Sampalatayanan niyo lang ang Diyos. Ganun lang ang dapat ninyong gawin. Halika, Binibini. Nananampalataya ka bang nagpapagaling ang Diyos ng sakit sa tiyan? Humayo ka na at kumain ng iyong hapunan. Manampalataya ng buong puso mo. Halika. Nananampalataya ka bang kayang pagalingin ng Diyos ang arthritis? Kung gayon, humayo ka na. Manampalataya at gawin at pagagalingin ka ng Diyos. Sige, halika. Nananampalataya ka ba ng buong puso mo? Nananampalataya ka? Arthritis, muli. Nananampalataya ka bang kaya kang pagalingin ng Diyos? Humayo ka na. Sampalatayanan mo ito. Sabihing, salamat sa iyo, Panginoon. Ilan ang nananampalataya riyan? Nananampalataya ba kayo? Ang binibining ito na nakaupo rito na nakasuot ng pulang bestida, na nagtataas ng kanyang kamay rito mismo, na pinahihirapan ng mataas na presyon ng dugo. Nananampalataya ka bang kaya kang pagalingin ng Diyos? Nananampalataya ka nga. Sige, ipatong mo ang iyong kamay roon sa kasunod mong binibini riyan at sabihin mo sa kanya na gagaling na ang kanyang boses. Amen. Ayan na ito. Amen. Nananampalataya ba kayo? Manampalataya kayo. Narito ang isang lalaking nakaupo rito na nakakaranas ng mga pagdurugo. Nananampalataya ka ba, Ginoo?
na nakaupo sa gawi rito? Oo, may pagdurugo ka. Nananampalataya ka bang gagaling yan? Ang binibining kasunod mo ay may pagdurugo rin at may sakit siya sa likod. Nananampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos? Nananampalataya ka? Itaas mo yung kamay at tanggapin yun. Manampalataya ka. Ang binibining ito na kasunod mo ay may sakit sa kanyang mga paa at sa kanyang balakang. Nananampalataya ka bang tama yon, binibini? Nananampalataya ka bang ikay gagaling? Bueno, itaas mo ang iyong kamay, sabihing, tinatanggap ko ito. Sige, yung binibining kasunod niya ay may impeksyon. Nananampalataya ka bang pagagalingin ng Diyos ang impeksyon yon? Bata pang binibini na nakasalamin? Itaas mo ang iyong kamay, sabihin mo, tinatanggap ko ito. Sige, sampalatayanan mo yun. Ang binibining kasunod niya ay may sakit sa bato. Nananampalataya ka bang pagagalingin ng Diyos ang sakit mo sa bato, binibini? Sige, itaas mo ang iyong kamay, tanggapin yun. Ang munting batang babaeng kasunod niya ay may goiter. Nananampalataya ka bang pagagalingin ng Diyos ang goiter dyan? Itaas mo ang iyong kamay, tanggapin iyon. Ilan ang nananampalataya ng buong puso ninyo? Kung gayon magsitayo kayo at tanggapin iyon. Tumayo kayo sa presensya ng Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo, bumaba nawa ang banal na Espiritu sa loob ng gusali ngayon at pagalingin ang bawat tao na nasa banal na presensya.